Hello guys! Mayroon ba kayong kaklaseng tahimik? Pwes matakot kayo sa kanya, lalo na yung sobrang tahimik. Samahan nyo akong pakinggan ng isang batang sobrang tahimik pero may tinatagong lakas. Si Elio ay hindi lang isang bata, siya ang batang pinakawalang halaga sa baryo ng Lomalin. Ipinanganak siyang premature. Ang kanyang ina, matapos manganak, ay iniwan sila para sumama sa isang lalaking taga-syudad. Ang kanyang ama, isang kargador sa bundok, ay namatay sa pagguho ng lupa habang nag-aakyat ng troso. Naiwan si Elio sa pangangalaga ng kanyang lola Sela, isang matandang babae na may sakit sa baga, halos hindi makalakad, ngunit pilit siyang pinalaki. Wala silang kuryente. Wala silang gripo. Ang pagkain nila araw-araw ay lugaw na asin lang ang panlasa. Sa eskwelahan, si Elio ay palaging target. Walang araw na hindi siya binubuli ni Raldo at ng kanyang barkada, anak ng isang may-ari ng palengke. Si Raldo ay matangkad, malaki ang katawan, may bagong sapatos buwan-buwan, at palaging may baon. Samantalang si Elio, butas ang sapatos na minana pa sa pinsan niya. Isang lapis lang ang gamit buong taon. Laging huli sa bayad sa proyekto. Laging nasa huling upuan, halos hindi pinapansin ng guro. Isang araw, habang naglalakad pa uwi si Elio, napadaan siya sa lugar kung saan palaging tambayan ng mga siga. "Hoy, Elio!" sigaw ni Raldo. "May bagong paligsahan kami. Tatawagan ka naming taong basahan. Gusto mong sumali?" Sabay buhos ng tubig mula sa poso sa kanya. Nilagyan pa ng buhangin ang buhok niya. Ang damit niya, nilaslas at sinabit sa sanga ng mangga. Naglakad pa uwi si Elio ng hubot-hubad ang pangitaas, dala ang punit niyang notebook, basang-basang damit, at sugatang paa. Pero hindi siya umiyak. Kumakagat siya sa labi habang umiiyak sa loob. Ngunit sa lahat ng pangyayaring ito, may isang sekreto si Elio. Sa likod ng kanilang kubo, may isang malalim na guwang sa lupa. At sa ilalim nito, may isang bato, hindi ordinaryong bato, kundi isang bato mula sa kalangitan. 5 taon na ang nakaraan, sa isang gabi ng malakas na kulog, isang meteor ang nahulog sa gubat. Napadpad doon si Elio habang umiiyak, at nakita niya ang kakaibang bato, kumikinang ng bughaw at pula. Hinawakan niya ito at nagbago ang lahat. Naririnig niya ang tibok ng puso ng mga tao. Nakikita niya ang paligid kahit nakapikit. At tuwing sobrang galit siya, gumagalaw ang paligid, para bang may nabubuhay sa loob niya. Subalit, sinabi ng kanyang lola, "Anak, hindi mo kailangang gumanti. Gamitin mo ang lakas mo para maging mabuting tao. Hindi para sa paghihiganti." Kaya't itinago niya ang kapangyarihan, kahit pa paulit-ulit siyang ginugulpi, iniinsulto, at pinapahiya. Isang araw, habang wala siyang baon, pinilit pa rin niyang pumasok. Gutom, nanginginig, at may lagnat. Sa loob ng klase, pinagsabihan siya ng guro. "Hindi ka nagdala ng papel. Umupo ka sa tabi ng basurahan." Habang nasa tabi ng basura, biglang itinapon ni Raldo ang balat ng saging sa ulo niya. "Mas bagay ka dyan, Elio. Alam mo bang mukha kang daga?" Sigaw ng lahat. Pag-uwi niya, bagsak na ang lola niya sa sahig. Wala siyang pamasahe papunta sa klinika. Kaya binuhat niya ito sa likod at naglakad ng 2 kilometro, habang umuulan, basang-basa, sugatan ang paa, at hindi tumitigil ang iyak. Nakarating siya sa klinika, ngunit sinigawan pa siya ng nurse. "Hindi ito charity. Wala ka bang pambayad?" Sa baryo, ginanap ang taunang pista ng Katapangan, isang paligsahan kung saan ang sino mang makakabasag ng bato ng Katapangan ay kikilalaning bayani at bibigyan ng 10,000 piso. Unang sumubok ang malalakas. Si Raldo, 3 suntok, walang nangyari. Si Jomar, bali ang kamao. Si Kapitan, ni hindi nga nakalapit. Biglang may sumigaw. "Si Elio kaya? Hahaha. Baka masira ang bato sa kahinaan niya." Tawanan ang lahat. Tinulak siya ni Raldo sa entablado. Pinagtawanan, binyansagang pinakamahinang tao sa baryo. Elio, sa unang pagkakataon, hindi na nagtimpi. Tumayo siya. Tumingin sa bato. Tumingin sa langit. Tumingin sa mga nananakit. Biglang nagningning ang mata ni Elio. Ang paligid ay tahimik na tila huminto ang oras. Ang kanyang mga mata, asul at pula. Ang kanyang balat parang pinipigilan ang kidlat. At ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsimulang magbitak. Isang suntok lang. Boom! Ang bato ay nagkabasag-basag. Ang entablado ay yumanig.
Ang mga tao ay napaupo sa lupa. Walang makapagsalita. Si Raldo, umiiyak. Lumapit si Elio sa gitna ng entablado. Tahimik. Buong baryo nakatingin. Ako ang inapi nyo. Ako ang tinapakan nyo. Ako ang tinawag yung walang silbi. Pero hindi ko kayo ginaya. Dahil ang tunay na lakas, ay hindi pananakot, kundi pagtitimpi, kabutihan, at puso. Tumayo si Kapitan. Lumapit, yumuko sa harap niya. Sinabi, patawad, Elio. Salamat. Si Elio ang naging bayani ng Long Alin. 7. Epilogo, buhay pagkatapos ng laban. Si Elio ay nagtayo ng paaralang libre para sa mga batang walang kaya. Tinulungan niya maging si Raldo, na naging tunay niyang kaibigan. Inalagaan niya ang mga matatanda, at ginamit ang lakas hindi para maghari, kundi maglingkod. At sa huling hininga ng kanyang lola, Elio, hindi ka mahina. Ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Sapagkat pinili mong maging mabuti, kahit masakit.